Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Balikatan Exercises 2025 formal nang nagbukas ngayong araw. Formal nang binuksan ngayong araw ang pinakamalaking pagsasanay sa pagitan ng mga tropang militar ng Pilipinas at Amerika, ang Balikatan 2025. Pinangunahan nila Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, ang opening ceremonies sa Campo Aguinaldo. Sinamahan sila ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., gayon din nila Balikatan Exercise Directors Major General Francisco Lorenzo para sa Pilipinas, at Lieutenant General James Glynn para sa Amerika. Dito, hindi lamang pisikal na lakas ang ipakikita, kung hindi ang mas matibay na kooperasyon at alyansa, katuwang ang iba pang mga bansa sa rehiyon ng Indo-Pasifiko, at masasaksihan din dito ang full battle test. These initiatives are not solely about demonstrating power. They epitomize partnership in action, dedicated to safeguarding people, preserving peace, and preparing for future challenges. I officially declare Exercise Balikatan 40-2025 open. Una nang sinabi ni Balikatan spokesperson Brigadier General Michael Loico, tinatayang nasa 14,000 na mga sundalo mula sa Pilipinas, Amerika at Australia ang inisyal na lalahok sa pagsasanay. Sasabayan pa ito ng mga observer naman mula Canada, Germany at United Kingdom. Tampok sa pagsasanay ang Integrated Air and Missile Defense, Maritime Strike at Counter-Landing Live Fire Exercises na bahagi ng mas malawak na Combined Joint All-Domain Operations. Kasaldo na rin ang multilateral maritime event na unang beses lalahukan ng Japan Maritime Self-Defense Force. Dito, gagamitin din ang Mid-Range Capability System ng Amerika, gayon din ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System nito. Kapwa binigyang diin nila Carlson at Manalo, ang ironclad na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Binigyang diin naman ni Bronner na kailangan ang balikatan, upang maging handa ang Pilipinas sa mga hamon sa hinaharap. Tatagal ang pagsasanay hanggang sa ika-9 ng Mayo, na gagawin sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Zambales at Palawan. Samantala, isang malungkot na balita mga ka-happy hour. Pope Francis pumanaw na. Pumanaw na si Pope Francis ngayong araw sa edad na 88, habang siya ay nasa Vatican sa Santa Marta. Si Pope Francis na ipinanganak bilang George Mario Bergoglio noong December 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina, ay anak ng mga imigranteng Italyano. Bago siya pumasok sa seminaryo, nag-aral siya bilang chemical technician at nagtrabaho sa industriya ng pagkain. Sa edad na 21, nagkaroon siya ng malubhang pneumonia na nagresulta sa pag-alis ng bahagi ng kanyang kanang baga. Noong 1958, sumali siya sa Jesuit Novitiate at nag-aral ng Humanities sa Santiago, Chile. Siya ay naging pari noong December 13, 1969, at noong 1973, ginawa niya ang kanyang perpetual vow sa Society of Jesus. Siya rin ang naging Jesuit Provincial ng Argentina mula 1973 hanggang 1979. Bilang Archbishop ng Buenos Aires noong 1998, kilala siya sa kanyang simpleng pamumuhay, nakatira sa isang maliit na apartment at gumagamit ng pampublikong transportasyon. Siya ay naging cardinal noong 2001, sa ilalim ni Pope John Paul II. Noong March 13, 2013, siya ay nahalal bilang Santo Papa, ang unang Jesuit Pope, unang mula sa Latin America, at unang hindi Europeo sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa mga isyong tulad ng pagbabago ng klima, pagkakapantay-pantay ng yaman, at pagtulong sa mga marginalized na sektor ng lipunan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.